Nakita na naman nga kaming aso dito sa pulo ni Don Silverio, tapos ay may kasamahan pang ang tatlong cute na tuta. Pinakain na nga rin pala namin ng mga aso doon sa malaking pulo. At grabe nga mga mare, jackpot na naman nga kami dito sa aming Skylab dahil nakahuli na naman kami ng mahigit 100 kilo ng isda. Mahigit 1 linggo kasi itong hindi nasalok ni Buyok mga mare, kaya naman tuwang-tuwa nga kami kaninang umaga nung pagsalok nga namin. Nakatulong pa nga niya dito ang kanyang kumpare sa pag-aangat nga ng aming Skylab, tapos ay itinakal na nga namin ito doon sa may Bayugo, Halahala, Rizal. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay papalaot na naman kami ni Buyok dahil mag-aangat nga kami ng Skylab. Napakakulimlim nga ng panahon ngayon mga mare at parang uulan, pero tumuloy pa rin kami ni Buyok dahil kaninang madaling araw nga napalautan na nga niya ito, kaya naman nasabi nga niya na marami nga itong huli. At dahil maraming araw laman ang aming Skylab, kaya naman humingi na nga siya ng tulong dito sa isa naming kumpare. Bago nga pala sila mag-angat ng Skylab ay nagkapit tinapay nga muna kami dahil hindi pa nga sila nag-aalmusal. Mga ilang sandali pa inangat na nga rin nila itong Skylab at grabe nga mga mare, bago pa nga lang nila ito inaangat nagtatalunan na nga yung mga isda sa gilid. Ang akala ko nga'y uulan ng mga oras na yan, pero mabuti na lang talaga at kulimlim nga yung langit at lampas na nga raw yung unos, sabi ni Buyo. Habang unti-unting naaangat nga itong lambat mga mare nagtatalunan na nga agad yung mga isda, kaya naman sabi nga ni Nabuyok madami daw talaga itong huli. Puro ang duli. Yung awig dito. Nakaw. Uy, napakadami! Ay! Hindi lang kayo. Guys. Wow! Napakaraming huli! Wow! Grabe! Swerte! Jackpot! Jackpot tayo ngayon guys! Napakaraming huli, banlalaki! Naku po, nagtatalo na na! Naku po, napakaraming huli guys Napakaraming huli! Dadayan, baka masakot niyo. Makanduli kayo Napakasakit mga tatlo ng ano, pagkakadla ko. Baka magtalo nandito sa kabila. Bandaing. Ay, kod mo, tignan baka wala ang karpa. Salukin mo muna. Guys, lumabas ang bigyan dito. Kod, salukin mo muna ang karpat, parang makakawala yata. Makakatalon dito sa kabila. Gusto makakawala Guys, 10 mamali, 10 banyo. Naniniwala na talaga ako mga mare at pare na kapag kabuntis ay swerte nga daw. Ewan ko ba naman mga mare, siguro'y masipag lang talaga itong si Buyo, kaya naman pinagpapala nga siya. Palagi kasi niya itong binibisita at ginagawa, at isa pa'y marunong talaga sa Skylab tong si Buyo, kaya naman ito nga yung ginawa naming hanap buhay. Aba mga mare at pare, kung masipag ka talaga dito sa dagat ay talagang mabubuhay nga ang pamilya mo, lalo na nga kung simpleng buhay lamang ang gusto mo at makataos lamang sa araw-araw ay okay na. Sa sobrang dami nga daw nitong salukin ni Buyok mga mare, nanakit na nga raw ang kanyang panga. Diyos ko, dahi. Hindi nga biro ang pagsalok ng isda mga mare at pare, dahil sa pangsalok pa lamang napagkakabigat na, tapos dadagdagan pa nga ng mga isda. Naranasan ko nga ring sumalok ng isda dito sa aming Skylab at hindi na nga ako pinaulit ni Buyok mga mare dahil napagkakabigat nga raw. Ang ginagawa nga ng kumpare niya ay inaapakan at hinahawakan nga yung mga lambat, at kung wala nga siya mas mahihirapan nga itong si Buyok sa pagsalok nga ng mga isda. Iba't ibang klase ng isda nga pala itong nahuli namin. May mamali, tilapia, karpa, kanduli, may biya, at marami pang iba. Dito nga pala sa Skylab ay hindi mo mapipili yung mga pumapasok na isda, dahil kahit anong klase ng isda mga mare pwede nga makapasok dito. Hindi nga rin namin ito alaga mga mare, at kusa nga lang itong pumapasok dito sa aming Skylab. Pagkatapos ngang salukin ni Buyok ang lahat ng isda mga mare ibinaba na nga rin nila yung mga lambat at itinali na nga rin nila yung mga lubid sa gilid. At dahil tanghali na nga rin ng mga oras na yan at wala na nga rin mga regaton na umiikot, kaya naman dumiretso na nga kami sa Barangay Bayugo doon sa Halahala, dahil doon nga kami magtatakal. Sabi kasi nitong kumpare namin may takalan nga raw dito at nakakapagtakal nga daw sila dito, at ang maganda pa nga hanggang tanghali nga raw sila. Pagkarating nga namin doon ay agad na nga ring pinilian ni Buyok ang mga isda at inuna nga muna niyang itakal itong mga mamali. Grabe mga mare, ang lalaki pala nitong mamali na nahuli namin, at ngayon ko nga lang napansin nung binubuhat na nga isa-isa ni Buyok. Medyo mahal na nga raw ang presyo ng mamali ngayon kumpara mo nga nung nakakaraan mga mare at pare, kaya naman tuwang-tuwa nga ako at sabi nga ni Buyok abot tenga na naman daw ang aking
ngiti. Diyos ko, day. Bago nga lang kami nakapagtakal dito sa Barangay Bayugo sa may halahala at medyo malapit lang din naman ito doon sa aming nayon. Ingat na ingat pa nga si Buyok dyan na makaapak ng kanduli mga mare dahil napagkakarami nga naming huling kanduli doon sa aming Skylab. Once kasi na nakaapak ka nga ng tibo ng kanduli, talaga namang lalagnatin ka at manginginig ka nga sa gabi. Pagkatapos nga niya sa mga mamali ay sinunod naman niyang salukin itong mga tilapia at iba pang uri ng isda at sila na nga daw ang bahalang magbukod-bukod doon sa baba. Bawat klase kasi ng isda mga mare, iba't iba nga ang presyo kaya naman pagbubukod-bukurin nga nila ito ng lagayan. Tuwang-tuwa nga ako dito sa mga bata mga mare dahil sabi nga nila lilimasan na nga daw nila itong aming bangka kaya naman sabi nga ni Buyok lahat nga raw ng matitirang isda kanila na nga lang daw. May nakakilala nga rin sa amin dito sa Barangay Bayugo kaya naman sabi nga niya magpapapicture nga daw sila sa amin dahil palagi nga daw nila kaming pinapanood kaya naman salamat po sa iyo ate. Maya-maya pa'y natapos na nga rin sila Buyok sa pagtatakal kaya naman eto't inaabot na nga niya sa akin ang paktura at ang kabayaran. Pagkatapos nga umuwi na nga rin kami pero nagulat nga kami mga mare nung nadaan nga kami sa pulo ni Don Silverio at may mga aso nga doon. Nakita nga namin yung isang inahin na 3 tuta at sabi ko nga dito kay Buyok may nagdala na naman nga ng mga aso dito sa pulo. Diyos ko, day. Kaya naman eto nga mga mare, nagmamadali na nga agad si Buyok sa pagkuha nga ng dog food para pakainin nga yung mga aso. Tuwang-tuwa nga ako nung makita ko nga yung mga tuta mga mare dahil bang kikit nga nila at bang tataba at hindi nga namin kilala kung sino nga ang nagdala dito. Kaso nga lang ayaw nga nilang magsilapit sa amin at nung dadalhan na nga sila ni Buyok ng pagkain bigla na nga lang silang nagtakbuhan palayo. Para bang natatakot nga sila sa amin mga mare kaya naman sabi nga ni Buyok iwanan na nga lang daw namin ng pagkain. Tinulungan ko na nga rin si Buyok sa paglilipat nga nito mga pagkain dito sa likuran ng pader dahil doon nga sila nagtakbuhan. Sigurado naman daw na magkakainan nga yung mga yan lalo na nga kapag wala nga silang nakikitang mga tao. Medyo na-miss ko nga magpakain ng aso dito sa pulo ni Don Silverio mga mare dahil dito nga kami sanay ni Buyok. Doon kasi sa malaking pulo hindi nga ako makababa ng bangka dahil napagkakasukal nga at puro batuhan at sabi nga ni Buyok wag na nga raw akong bumaba dahil baka nga raw madulas-dulas pa ako. May isang pusa nga rin dito na puting-puti mga mare at parang bagay nga siyang pangalanan ng Snow at talaga naman napakaganda ng kanyang mata. Pagkatapos naman namin mapakain yung mga aso doon sa pulo ni Don Silverio mga mare, dumiretso naman kami dito sa malaking pulo dahil dito nga mas maraming aso na aming pakakainin. As usual nga mga mare, pag narinig na nga nila ang aming bangka ay isa-isa na nga sila nagtatakbuhan dito sa lugar kung saan nga namin sila madalas pakainin. Kahapon nga pala, hindi nga kami nakapalaot ni Buyo kaya naman hindi nga namin sila napakain dahil napakalakas nga ng ulan maghapon. Nagtataka nga kami ni Buyok dahil wala nga si Maam dito dahil kapag nga kami ay dumuduong dito mga mare, nananakbo na nga yun. Siguro dahil sa hindi nga kami nakapagpakain kahapon kaya yung ibang aso nga na pinapakain namin dito wala nga ngayon dahil siguro napalayo na nga sila paghahanap ng pagkain Lumipat naman kami dito sa kabila dahil hinahanap nga namin si Maam kaso nga lang wala talaga siya dito mga mare at siguro nga inaandun sa kabilang part nitong isla. Pero nakapagpakain naman kami ng 4 or 5 aso siguro dito sa kabila. Sko mga mare, nasaan na naman kaya si Maam? Siguro natakot yun nung sinakay namin sa lundet. Baka mamaya malula na naman siya Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood